Ang rematch sa gitna nitong si Genos at nitong si Saitama at kung paano inimitate nitong si Genos ang move na ginawa sa kanya ni Saitama nang una silang magkaroon ng sparring. Pati na rin ang isang napakalaking news na babago sa mundo ng One Punch Man. It is the updated Weeb at sa chapter na ito i-review natin ang chapter 186, Turning Point. In the first panels and in the first pages, walang gaanong masyadong importanteng nangyari, konting conversation and small talks lamang sa gitna ng master and disciple na ito tungkol sa paglipat nitong si Saitama sa kanyang bagong apartment at kung paano naman gustong lumipat ni Genos dito sa apartment ni Saitama. Na at first ayaw pa sana nitong si Saitama dahil ayaw talaga niya ng masikip ang kanyang space, pero nagpumilit pa rin itong si Genos kaya kahit papaano ay hinayaan niya na ito. Then it came to a point na nag-akit bigla itong si Genos ng isang panibagong sparring or rematch sa kanilang dalawa dahil gusto daw niyang itest ang bagong mga materials and equipments na ikinabit sa kanya nitong si Dr. Kuseno. Nagagaling naman itong si Saitama habang sinasabing pinaplano din naman daw niya na lumabas at magpahangin. Nang dahil dito ay nakarating sila sa isang open space, isang lugar na malayo sa mismong tinitirahan nitong si Saitama dahil alam naman natin na masyado na siyang maingat ngayon dahil napakaraming beses na nasira ang kanyang tinitirahan. Napag-usapan nila dito kung gaano nakadami ang monsters as of today na para bang mas mahirap pa daw humanap ng isang stag beetle kumpara sa paghahanap ng monsters. As if, napaka-common na talaga ng appearance ng mga monsters. And then dito na nagsimula ang kanilang laban. Walang ano-ano pa man ay agad nang ginamit ni Genos ang bagong equipment at ang bagong core na ibinigay sa kanya ni Dr. Kuseno dahil kung aalalahanin natin, na-retrieve or na-recover pa nga ni Saitama ang core na nanggaling sa past timeline kaya naikabit din yon sa kanya ni Dr. Kuseno. Meaning, ang power ngayon nitong si Genos is equal to 2 core Genos na. Ginamit niya agad ang kanyang bagong powers habang nagte-thank you kay Saitama in advance dahil kahit papano ay pumayag naman itong si Saitama na magkaroon sila ng panibagong sparring match. And then we get to see ang bagong power ni Genos na tinatawag niya na Lightning Core. Upon activation ay nag-emit ng isang napakatinding liwanag at napakalakas na emission ang core nitong si Genos. Na sobrang liwanag ay napilitang harangan ni Saitama ang kanyang mata para hindi siya masilaw. On the other hand, si Genos naman hindi nag-aksaya ng kahit na konting segundo. Agad siyang nag-leap towards Saitama para mag-launch ng isang napakalakas na suntok. Isang suntok na para bang makikita natin ang resemblance sa ginawang suntok ng Cosmic Fear Awakened Garu nang gamitin niya ang combined na mga techniques kasama na ang suntok na ginagawa ni Blast. But as you can see, walang kapake-pakialam itong si Saitama sa ginagawang suntok nitong si Genos. And honestly, mukhang mas nag-aalala pa siya sa napakatinding liwanag na na-emit nitong si Genos kaya up to this moment nakapikit pa rin siya at sinasalag niya ang napakatinding illumination galing sa core nito. Although napakakonting space na lamang at magkakaroon na sana ng contact sa face nitong si Genos at sa mismong mukha nitong si Saitama, kinancel at itinigil pa rin nitong si Genos ang kanyang ginagawang suntok. Pero makikita naman natin kung gaano katindi ang naidulot na impact ng suntok na yun without a contact. Para bang ang suntok na yun ay ang suntok na ginawa ni Saitama nang pinakauna silang magkaroon ng sparring. Now let me clear things out, hindi actually ang nakita nating pangyayari sa animated part na ng kwento ang suntok na ginawa ni Saitama na accurate sa official manga chapters dahil kung papansinin natin ang suntok na ginawa ni Saitama sa panel na ito ay napupuno din lamang ng smoke at wala tayong makitang kahit na anong mountains na nabutas ng impact ng kanyang ginawang punch. So if we put these two panels side by side, makita talaga natin ang resemblance as if na-reach na nitong si Genos ang kung anumang hinahabol niya way back then, and it's just that itong si Saitama ay mas na-heightened pa ang kanyang skills kaya kahit na nag-i-improve din itong si Genos hindi niya maabot ang kung anumang na-reach na nitong si Saitama. Although that might just be an exaggeration at my part, still gusto ko lamang i-appreciate ang perseverance nitong si Genos na naipakita naman niya ang kung anumang na-achieve niya ngayon dito sa kanyang master. Habang tinitigil ni Genos ang kanyang pagsuntok, tinanong niya itong master niya na si Saitama. Hindi daw niya itutuloy ang pakikipaglaban kay Saitama pero gusto daw niyang sabihin nitong si Saitama ang katotohanan kung napapansin daw ba nitong lumakas na siya o hindi. In response, sinabi naman sa kanya nitong si Saitama na hindi na daw mahalaga kung lumakas siya o hindi. Ang importante daw mas naging mas maliwanag na siya ngayon. Matapos marinig ni Genos ang opinyon
ng kanyang master ay para bang mas lalo pa siyang na-depress dahil hindi yun ang ine-expect niyang sagot mula kay Saitama. Mas lalo lamang lumalim ang kanyang pag-iisip at na-realize daw niya na ang dahilan kung bakit hindi sinasalag at hindi pinapansin ni Saitama ang kanyang suntok despite it being very powerful is that dahil hindi naman yun ganon ka-dangerous at hindi yun magiging threat para kay Saitama. Kaya kahit tamaan siya nun hindi naman niya yun iindahin. While saying my strength is of no concern to him. Ito niya na naisip na sa loob ng 2 buwan na pagsasama nila nitong si Saitama, para bang hindi naman daw siya nag-improve. Kahit na ang katotohanan napakalaki na ng kanyang improvements and it's just napakalaki lang talaga din ng gap sa gitna nilang dalawa, mas lalong para bang nade-depress lamang itong si Genos na hindi niya mahabol at hindi siya makapasok sa league ng kanyang master. Hindi niya matanggap ang feeling na ito of stagnation. Dito niya naisip na maaring ang dahilan kung bakit nasa stuck siya sa ganitong level is that dahil nasa stuck din sa ganun na level ang organization na kanyang ginagalawa na ang Heroes Association. Dito na nagsimulang may introduce ang tungkol sa Neo Heroes, ang isang bagong grupo or isang bagong organization ng Heroes na kung saan balak nilang kontrahin at tapatan ang Heroes Association by complementing ang bawat pagkakamali at bawat butas sa loob ng Heroes Association ng kanilang mas pinaganda at mas pinabagong sistema. Now, I won't go into any technicalities na dahil alam ko namang wala naman kayong pakialam sa mga bagay na yon. Sasabihin ko na lang yung pinaka mga significant at pinaka mga essential na bagay sa pagkukumpara nitong Neo Heroes at ng Heroes Association. Dito ay nabanggit nila na may mas napakaraming numbers na ng applicants ngayon dito sa Neo Heroes kumpara sa Heroes Association wherein kumpara sa Heroes Association na may 600 pro heroes lamang, ang Neo Heroes ay may 2,000 number of applicants na. Dito ay naisip din itong si Genos na maaring meron ding napakaraming malalakas na nilalang na nasa loob ng Neo Heroes na hindi pa nagsa-step up o hindi pa kilala tulad ng kanyang master na si Saitama. Dahil kung ikukumpara nga naman ito dito sa Heroes Association, kilala niya na ang pinakamalalakas na mga heroes dito. Alam niya na kung ano man ang kanilang certain extent. Kaya alam niya na hindi na talaga siya mag-i-improve sa organization na yon. Ina-expect niya na lamang na may mas malalakas pa ang mga nilalang sa Neo Heroes na pwede niyang makatapat para maging mas malakas din siya. Now, dahil tungkol at umiikot sa strength and pagpapalakas ang pinagsasasabi nitong si Genos na itanong nitong si Saitama na kung ano daw ang purpose niya kung bakit gusto niyang lumakas. Now, sinabi niya tulad pa rin ng prior reason niya way back nang sinabi niya kay Saitama na gusto niyang maging isang disciple, gusto niyang maging malakas para matalo niya at mapatay niya ang rampaging cyborg. Ang cyborg na nagdulot ng pagka-annihilate ng kanyang pamilya at ng kanyang clan 4 years ago. Because of this information laid at hand, nasabi ni Saitama na hindi man lamang nga daw nasisiguro nitong si Genos kung buhay pa ang rampaging cyborg. Na sinagot naman ni Genos na alam daw niya na buhay pa rin ang rampaging cyborg dahil up to this day, wala pa siyang nasasagap na information or any news na may namatay na kahit na anong nilalang na may connection or in resemblance sa rampaging cyborg. Kaya sinabi naman sa kanya nitong si Saitama na maaring hindi daw parte ng isang asosasyon or maaring ng Heroes Association ang rampaging cyborg. Dahil way back then ay pinaghihinalaan niya nitong si Genos na maaring ang rampaging cyborg ay nasa loob ng Heroes Association at maaring isa nga itong pro hero pa. Maaring ang isa sa mga pinamimilian niyang mga traidor na ito ay si Metal Knight at si Drive Knight dahil wala naman talaga actually kahit na sinong cyborg sa loob ng Heroes Association na mag-fit in sa kung anumang information ang ibinigay nitong si Genos. Nasabi ngayon itong si Saitama na maaring napatay na daw nitong si Saitama ang rampaging cyborg at hindi lamang niya namamalayan. Kaya maaring ang pinaggagawa nitong si Genos na pagpapalakas ay para lamang sa walang kwenta. Kaya sinabi naman sa kanya ni Genos na surely kung napatay daw ni Saitama ang rampaging cyborg ay hindi niya yun makakalimutan dahil napakalakas nito and siguradong magkakaroon yun ng significant memory dito kay Saitama. Sa isip-isip naman ni Saitama actually wala naman daw siyang naaalalang kahit na sinong kalaban dahil kung iisipin kahit sinong kalaban naman kaya niyang talunin ng napakasimple lamang. Pero hindi naman yun sinabi ni Saitama at sa loob-loob lamang yun ng kanyang isip and instead sinabi niya kay Genos na kung sakaling ma-meet daw nitong si Genos ang rampaging cyborg ngayon mismo kaya daw ba niya yung talunin. Sinabi nitong si Genos na hindi niya sigurado, maaring mahina pa siya at talagang napakalakas daw ng rampaging cyborg kaya yun na din daw ang nagiging drive niya kaya gusto niyang maging malakas.
So that in the mere instance na mag-meet sila in the present timeline, kayang-kaya niyang talunin ang rampaging cyborg 100% certainty. Therefore, the only reason na nakikita nitong si Genos para maging mas malakas at para mag-improve pa ay ang lumipat sa Neo Heroes. Pero gusto niyang isama ang kanyang Saitama Sensei kaya tinanong niya kung gusto daw ba nitong lumipat dahil binigyan din naman daw siya ng option na pwede siyang mag-recruit ng iilan ding heroes mula sa Heroes Association. However, nag-decline si Saitama kaya naisip nitong si Genos na ayaw na din niyang lumipat ng Neo Heroes kung magkakahiwalay naman sila ni Saitama. And that is where the chapter ends. Although medyo bitin ang nakita nating panibagong sparring sa gitna ni Saitama at ni Genos na i-flex at nakita naman natin kung gaano nakalakas ang Genos or ang Demon Cyborg natin na to ngayon. And not only that, we also get to have a wholesome conversation sa gitna ng disciple and master na ito na nagbigay sa atin ng mas clearer na insights sa kung ano talaga ang goal ni Genos. Surely in the next chapter magkakaroon pa tayo ng mas malawak pang information tungkol sa Neo Heroes at kung ano man ang kung anong meron sa loob ng organization na yon. But with all of that being said, yun na lamang ang lahat para sa ating chapter 186 ng One Punch Man. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.